Paano mabubuhayan ang isang syudad na halos naging ghost town na? Sa pagtatalakay natin na yon, titignan natin ang kwento kung paano ang isang sinaunang syudad na may matitibay na pader ay muling napuno ng tao, ng buhay at ng isang napakalaking selebrasyon. Sige, umpisahan na natin to. Ito yung pinakatanong sa lahat. Kasi, isipin nyo ha, andyan na yung pader, secure na yung lugar, pero walang laman. Yung totoong challenge pala, hindi lang yung pagtatayo, kundi yung pagbuo ng isang komunidad na may tunay na buhay sa loob. At dito na nga pumasok yung malaking problema ng mga leader sa Jerusalem. Okay, successful sila, natayo nila ulit yung naglalakihang pader, safe na yung city. Ang kaso, sino yung poprotektahan ng pader? Halos wala palang nakatira. Para kang may magandang bahay na walang pamilya, isang malaking lugar na walang kaluluwa. At doon parang nagkaroon sila ng aha moment. Na-realize nila na ang tunay na lakas ng isang syudad hindi yan nasusukat sa kapal o taas ng pader. Nasa mga tao yan. Ang pader, oo, depensa yan. Pero yung mga tao, sila ang buhay, sila ang puso ng syudad. So para masolusyonan to, bumuo sila ng isang matalinong plano, isang two-part strategy kumbaga. Ang goal, paano mapupuno ulit ng tao ang Jerusalem. Kailangan nilang hikayatin ng iba at kung kailangan, atasan ng iba na lumipat at manirahan sa syudad. Okay, yung unang part ng plano, medyo interesting eh. Para siyang civic draft. Sa bawat 10 tao mula sa mga bayan sa paligid, isa ang pipiliin sa pamamagitan ng palabunutan. Nabunot ka? Congrats! Isa ka na sa mga bagong residente ng Jerusalem. Isa itong tungkulin na kailangan nilang gampanan para sa kinabukasan ng lahat. Pero, eto yung magandang part, hindi lahat sa pilitan. Oo, may mga nabunot na kailangang gampanan yung tungkulin nila, pero may mga pamilya rin na kusa bukal sa loob na nag-volunteer na lumipat. At itong mga volunteers na to, wow, sila yung talagang binigyan ng parangal. Sinaluduhutan sila ng buong bayan para sa kanilang sakripisyo. So sino-sino ba itong mga bagong residente na to? Sino ba yung mga founding families ng bagong Jerusalem? Alam nyo, yung mga listahan ng pangalan na to, hindi lang yan basta listahan. Sila yung mga building blocks, yung mismong pundasyon ng bagong lipunang binubuo nila. Kung titingnan natin yung breakdown ng populasyon, malinaw na malinaw ang sentro ng lahat ay pananampalataya. Halos 40% sa kanila ay mga pari. Tapos, andyan yung mga malalakas na tribo ni na Benjamin at Judah. At syempre, yung mga Levita at mga bantay pinto na nagsisilbing public servants. At ang galing lang, kasi sobrang organisado nila. Hindi lang sila basta lumipat, may structure, may sistema. Bawat grupo may itinalagang leader na may klarong trabaho. Si Seraya, in charge sa templo. Si Joel, parang city manager. At si Uzi, siya naman yung head ng mga misikero. Yung mga Levita naman, sila yung all-around workers ng siyudad. Sila yung nagpapatakbo ng day-to-day operation sa Jerusalem, mula sa maintenance ng templo, sa pamumuno sa mga dasal, hanggang sa pagiging security guard sa mga gate. Sila rin yung official city band. Ang dami nilang trabaho. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng pagod, pagpaplano at paglilipat, dumating na yung araw ng selebrasyon. Ito yung climax ng kwento, yung moment na idedeklara nila sa buong mundo, ang Jerusalem ay buhay na buhay ulit. I-picture nyo to ha, lahat ng mga musikero at mga awit, tinawag mula sa iba't ibang lugar sa paligid. Nag-travel sila lahat papuntang Jerusalem, dala-dala yung mga instrumento nila para sa iisang malaking layunin, ang punuin ang buong syudad ng tunog ng pasasalamat at kagalakan. At yung mismong ginawa nila, parang eksena sa pelikula. Bumuo sila ng 2 dambuhalang choir. Yung isang grupo, kasama si Ezra, naglakad sa ibabaw mismo ng pader papunta sa kanan. Yung isa naman, kasama si Nehemiah, sa kaliwa. Sabay silang umikot hanggang sa magsalubon sila sa may templo. Grabe yung symbolism nun. Isang napakagandang pagpapakita ng pagkakaisa. Sabi nga sa tala, sobrang tindi ng selebrasyon. Ang tunog ng kagalakan sa Jerusalem ay maririnig hanggang sa malayo. Isipin niyo yun, hindi lang mga leader, kundi lahat, lalaki, babae, mga bata, lahat nakisaya. Yung ingay at saya nila, umaalingaw-ngaw daw hanggang sa mga kalapit na lugar. Siyempre, tapos na yung party, ang ganda ng selebrasyon, pero alam naman natin, 'di ba? The real work starts after the party. So ang tanong, paano mo gagawing sustainable yung bagong buhay ng Jerusalem?
Kailangan nila ng isang matibay at pangmatagalang sistema. At dito na pumasok yung kanilang economic engine. Muli nilang itinatag yung sistema ng tithes at contributions. Sa madaling salita, lahat ng tao magbibigay ng parte ng kanilang ani para may pondo yung syudad. Para saan? Para suportahan yung mga pari at levita para makapag-focus sila sa mga tungkulin nila nang hindi iniisip kung saan kukuha ng ikabubuhay. At ang mahalaga dito, hindi ito bago. Hindi nila ito inimbento. Binuhay lang nila ulit yung isang sinaunang tradisyon na sinimulan pa noong panahon ni King David. Kaya yung ginawa nila hindi lang basta pagtatayo ng bagong syudad, ito ay pagbabalik sa kanilang mga ugat, isang muling pagsilang ng kanilang pagkakakilanlan. Sa huli, pinapapakita ng kwentong ito na ang isang komunidad ay hindi lang tungkol sa mga gusali. Tungkol ito sa mga tao, sa sistema, at sa iisang layunin. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa panahon natin ngayon, ano ba talaga yung nagbibigay ng kaluluwas sa mga syudad na tinitirahan natin? Magandang pag-isipan.